Habang pawala na ng pawala ang mga middleweight super sport in Line 4, merong isang brand na hanggang ngayon gumagawa pa rin ng mga ganitong klaseng motor. Boys and girls, this is the 2024 Kawasaki Ninja ZX-6R at ito na ba ang the best bang for the buck, mapay street man o racetrack? Bakit ang daming may gusto ng mga 600s? Well, karamihan sa atin satisfied na sa bilis na binibigay ng mga to considering yung sitwasyon ng kalsada natin dito sa Pilipinas. Pero pagdating sa track, dito na papasok ang karakter ng ganitong klaseng motor. Mas madadaling i-handle kumpara sa mga 1000s, mas nimble, mas agile at hindi nalalayo yung itsura sa mga litro. Pag-usapan natin yung makina, gumagamit ng 636cc displacement. It's a liquid-cooled 4-stroke inline 4-cylinder 16 valves double overhead cam. Now, dahil sa mga bagong tweaks at Euro 5 from 127 horsepower sa last model, naging 122 horsepower na lang siya for 2024. Pero mas maaga mo nang makakuha ang maximum power niya at 13,000 RPM kumpara sa dating 13,500 RPM. And 69 Newton meters of torque at 10,800 RPM. Fuel tank capacity is still 17 liters dahil sa updated 6R na dagdagan ng bahagya ang timbang nito from 194 kilograms, 198 kilograms na siya ngayon. May bagong cam profile, redesign intake funnel, kahit yung itsura ng headers bago na iyo. At pabibili nyo ang 2024 636 sa halagang 707,000 pesos. Right in front of you is the metallic Diablo Black. Pangalan pa lang bully na eh. Ito ang nag-iisang color option nyo kung gusto nyong kumuha ng 2024 ZX-6R. Sa mga gusto ng KRT, there's a big chance na sa 2025 pa to lumabas kasi ganun lagi ang Kawasaki. Every other year maglabas ng KRT. Pero mas maganda sana kung nilabas nila dito yung white no? For the metallic Diablo Black, meron tayong mga linya ng green. Also nakalagay dito ZX-6R Ninja logo dito sa front end. Black fairing sa side and then silver naman dito sa tank. Maging dito sa likod, meron tayong sticker ng silver with 636 logo. Okay din no? Actually, nung una kong nakita tong kulay na to, medyo hindi ko siya ganun na-appreciate. Pero once na lagi mo siyang nakikita, parang it grows on you katulad ng KRT na kinuha natin. Anyhow, kapansin-pansin sa bagong 636 ay yung bagong styling niya na inspired sa ZX-10R. Teka, buksan natin saglit para makita nyo. Ayan pagmasdan nyo mabuti yung headlight niya. Tsaka nyo pagmasdan yung headlight ng ZX-10R. Almost the same Redesigned front and side fairing. As you can see dito sa front end, naka GP windshield na kayo. Kumakapit na yung windscreen sa fairing Redesign intake, mas maliit na to kumpara sa mga 2019s at binago na nila yung itsura ng headlight. Mas naging singkit na yung headlight niya na gumagamit ng LED projector tsaka may chin spoiler na katulad ng ZX-10R. Daming patusok parang manunuwag para bang may kwelyo siya sa side. Ang forma tignan. Traditional mirror ng mga kawi at naka LED na ang mga turning light nyo. Buksan natin. Ayan siya. Mas matingkad na siya. Para sa bodywork niya, wala naman masyadong nabago. May dent pa din dito sa tank para kapag nag-tuck-in tayo, madali nating mailalagay.
mas maganda yung ergonomics natin. Muscular curves hanggang dito sa tail end. For the seats, ganun pa din naman, malawak na main seat, medyo matigas to actually, katulad ng ibang super sport, at pillion seat para sa mga back ride nyo. Itong pillion seat ng 6R, malambot-lambot to, hindi katulad ng Z900 na napakatigas. Napansin ko lang mga cutie pies, dito sa bagong ZX6R, natatakpan ng fairing yung lagay ng slider. Sa luma kasi nakalabas to eh. Kaya kung sakaling maglalagay kayo ng slider sa bagong ZX6R, kailangan yung baklasin tong fairing na to. Then for the lower fairing, hanggang dito siya sa gitna, mahaba pa rin naman. Ngayon ko lang nakita to ah. Nagkublo yung headers niya oh. Frame is still the same, gumagamit ng twin spar chassis. Ito yung main chassis natin at ito yung subframe. Pillion footrest, ganun pa rin naman. Itong heel guard, naka-aluminum ang footrest natin. For the dash, yung dating analog tachometer na may LCD display sa kanan, napalitan na ng makulay na 4.3 inch TFT display. Buksan natin para makita nyo. Oh, diba? Ang ganda! Okay, so dito makikita natin yung gear indicator, riding modes, KQS, kung nakikita nyo to, ibig sabihin naka-on yung quick shifter natin. Tachometer dito sa taas, speedometer, odometer, engine temperature, average fuel consumption, at clock sa lower right. Sa lower left naman, makikita natin yung fuel indicator. At least tong motor na to may fuel indicator. Then, para makita natin yung ibang information, meron tayong select button and enter button dito sa left handlebar. Switch lang natin, makita natin yung range, average speed, total time ng tinakbo, battery volts, current fuel consumption. Sa bagong ZX6R, mapapadali na ang buhay natin kung gusto natin magpalit ng mga riding modes. So for now, nasa sport mode tayo. Ito yung mode na kung saan gagamitin niya yung 100% potential ng 636 at naka traction 1. Para mapunta tayo sa ibang riding mode, hold lang natin tong button na to, pababa. Mapunta tayo sa road mode na kung saan nasa 100% full potential pa rin, pero this time nasa traction 2 na tayo. Rain mode na kung saan gagamitin niya yung 60% ng power ng 636 at nasa traction 3. So mas makapit yung traction natin pagdating sa rain mode. Tsaka maganda dito sa bagong 636, meron tayong tinatawag na rider mode. Ito yung katulad sa ZX10R na kung saan customizable to kung gusto nyo ibahin yung power and yung traction. Meron din tayong mga ibang icon sa gilid tulad ng signal light, neutral light, traction control, ABS indicator, oil pressure indicator, immobilizer, check engine, at kung ano-ano pa, and also high beam. To the right handlebar, makikita natin yung napakaliit na switch dito. Ito yung kill switch and also ignition switch. Na Nissin Brakemaster cylinder tayo with adjustable brake lever. To the left, makikita natin yung high beam and low beam passing light. Ito yung switch natin para sa dash, turning switch, hazard switch, and also busina. Teka, buksan natin. Pinatay ko eh. And also busina. Adjustable din ang clutch lever nito. For the 6-speed gearbox, wala naman silang tweaks na ginawa dito. Naka quick shifter pa din katulad ng dati. Quick shift lang to pataas, wala po tayong pababa, wala siyang auto blip. Hindi nila nilagyan ng mga IMU to. Naka cable pa rin yung throttle natin. Hindi siya naka ride by wire. And also we have assist and sleeper clutch para mas malambot ang mga palit natin ng gears at yung piga natin sa clutch lever. Suspension, hindi naman nabago. Gumagamit ng fully adjustable 41mm Showa upside down fork at 4-piston Nissin calipers with semi-floating 310mm disc. Yung dating pedal disc, ngayon round disc na siya. May ABS din tayo of course. Ito yung itsura ng headers niya, 1, 2, 3, 4. Kaya siya tinawag na inline 4. Adjustable unitrack monoshock suspension sa likod. Swing arm is still the same. Single piston Nissin caliper with 220mm round disc. 17 inches aluminum wheels na may stock tire na Pirelli Diablo Rosso 4 180/55 dito sa likod at 120/70 naman sa harap. Yung dating Bridgestone Batlux S22 pinalitan nila ng Rosso 4. I have to admit, mas sporty ang itsura nito. Ito ang catchy sa ZX6R mga cutie pies. Kapag gusto nyong buksan yung ilalim ng upuan niya, gawin nyo, itwist nyo lang tong susian. Una nyong tatanggalin yung main seat nyo. And then para matanggal natin yung pillion seat, may hihilahin tayo dito. Sabay angat nito. Yan. Kung saling magdi-DIY kayo, papalitan nyo yung battery or mga fuse, ganyan siya kung paano tanggalin. Yun lang for our familiarization. Punta tayo sa unang upo. Mga cutie pies,
first ride sa bagong Kawasaki Ninja ZX-6R, also known as the 636. Ganda, no? Sa mga gustong kumuha ng 636, ito yung color option na meron lang sa ngayon eh. Okay din naman eh, lalo na itong silver and black. Ang ganda ng tandem eh. Ano bang mga pinalitan dito? Una ko napansin, itong all-in steering damper. Guys, hindi kasama to ha. Extra na to, nilagay ng may-ari para kahit papano, pag nag-tank slap yung bike or nag-wobble in high speed, kahit papano, may kukontra. AR exhaust. Ito, dito pa rin yung catalytic nya. Ito siya. Tinanggal lang yung breadbox and yung canister, palitan nitong air exhaust. Dahil nagpalit siya ng air exhaust, naglagay din siya ng servo body para kahit paano hindi mag-check engine, spools, and tank grips. And also, integrated na rin yung tail light natin. Tignan yung animation nito. Grabe, no? And also, fender illuminator. Mga cutie pies, unang upo. Okay. I-miss ko yung ZX-6R ko bigla The seat height is 830mm. Sa mga may gusto ng ZX-6R, yes, mataas putong motor na to. Tsaka sobrang sub-sub. Wheelbase is 1400mm. I'm 6 foot tall, 87 kilograms. At ganito po ang itsura ko sa 636. Ang ganda ng steering damper no? Though hindi lang siya pantay, ganito talaga yung pagkakadesign ng all-in steering damper Lambot ng clutch. And also yung brake lever, squeegee rin. Nice. For the legs, para tayong palaka. Sobrang papasok niya. Actually, pag maglalagay kayo ng tank grips, much better kapag mayroon din dito sa ilalim. Kasi hindi naman dito tatama yung legs nyo dito sa baba. Kaya ito yung itsura ng grip natin. And also, itong dent na to, sa mga nagtatanong, bakit may palubog dyan? Just in case mag-tack in tayo, ito ang itsura natin. Okay, start na natin. Ganda ng TFT. As of now, ang natatakbo pa lang ng bike is 603 kilometers. Bumbu yung tunog Kaya responsive yung throttle. Walang delay Riding mode, nasa road tayo, which is okay lang. Teka, basa ata yung kalsada, lagay natin sa rain mode. Cruise shifter naka-on. I think that's it. Let's go. Ergonomic of the bike. Sobrang aggressive ng riding position natin, as in super sport riding position. Actually, etong position na to, pasubsub pa kayo sa X10R ko. Mas mababa yung handlebar, mas pasok yung mga clip-ons nya, and yung tank nya kasi mababa. Imagine nyo, sobrang taas ng upuan nyo, 830mm, tapos biglang flat tank. So yes, kung gusto nyo ng ZX-6R, kailangan nyong i-commit sa sarili nyo na subsub tong motor na to. At taas ng footpeg natin For the main seat, ang lawak ng room natin. Napakadaling mag-tuck in, mag-bat out. As of now, nasa rain mode tayo dahil kakatapos lang ng ulan. Ang daming baksa sa likod Sa mga hindi po nakakaalam at bago pa lang sa channel natin, nagkaroon po ako ng ZX-6R katulad nito, yung old model nga lang, 2022 model. Nasa akin pa rin naman, problema, inaayos pa. Nasa surgery room pa. Kaya nung nalaman ko na uy, ZX-6R yung review ko ngayong araw, ay pa paano, medyo familiar na ako dito sa bike na to. Nakakapanibago lang makakita ng ZX-6R na naka TFT dash. Sanay ako nakikita yung pitik ng tachometer tapos may LCD sa kanan. Sobrang lambot ng gearing and ng clutch. Well, na-quick shifter naman tayo, so most of the time di natin gagamitin itong clutch kapag nagda-downshift lang tayo. Wala kasing quick shift to pang down, wala tayong auto blip. So kapag nagbabawas tayo ng gear, either nag-rev match ako o ginamit yung clutch. Pero guys, sobrang lambot ng gearing natin. Ang daling ipasok ng mga gear para sa rider na gumagamit ng ZX10R, yung motor ko. Medyo naliliitan ako dito sa windscreen nya. Though naka GP windshield na tayo, which is a good thing para sa akin. Hindi ganun kaalog yung windscreen natin.
mas intact siya, lalo na in high speed, hindi siya gegewang-gewang. Pero siguro mas maganda kung taasan nyo to, bilan nyo ng aftermarket, marami naman dyan nabibili, para kahit pa paano mas maganda yung airflow nyo, mas makakatago kayo, makakapag-tack in kayo in high speed, mas maganda yung aero. Yung tunog niya, hindi siya nakakairita eh. I mean, ang tining ng tunog niya, hindi siya busy, hindi siya paos. Lalo na't naka-aftermarket exhaust tayo. Actually, naka-AR to. Open na open tong exhaust na to eh. Guys, naka-rain mode lang tayo pero grabe umahatak yung bike. Most of the inline 4 super sport, wala masyadong power, low RPM hanggang mid-range. Though dito sa bagong 636, in-improve nila yon. Gumawa sila ng onting tweaks para mas mapaganda yung power nito in low to mid RPM. Pero majority ng power ng ZX6R nasa dulo talaga. Kaya siya umaabot ng 15,000 RPM bago mag-redline. Ganun po kahalimaw tong motor na to. Napaka-linear ng power. Sobrang smooth ng pasok natin sa oting piga pa lang. Diba? Teka nga, tuyo na yung daan eh. Lagyan natin sa road mode. Woo! Napaka-compact niya kasi liit ng tangke, hindi siya ganun kalapad. Sabay close ng mga clip-ons. Ang gaan ng bike and nimble siya gamitin. Kaya marami may gusto dito kasi madali nilang naihiga sa corners tong mga ganitong klaseng motor. Grabe yung tunog, no? Sa mga magtatanong kung pwede ba sa beginner tong bike na to, well actually sa tamang riding school, I think makakayanan nyo to kahit beginner pa kayo. Ingat lang dahil hindi biro ang power nito. Gaan ng motor na to. 198 kilograms tapos 122 horsepower. Well actually na-compromise yung power to weight ratio niya dahil sa Euro 5. Pero hindi ko naman ramdam yung power loss eh. Oo, nawalan siya ng ilan ba? From 127 horsepower naging 122 na lang. Ewan ko para sa tulad ko na may 636 din, hindi noticeable yung power loss eh. Siguro kung idadaino nyo and ipang tatrack nyo yung bike, doon talaga. For street riding, ganun pa rin. For the tire, Rosso 4, this is a new tire for ZX6R. It's a very sporty tire. Decent din yung mileage niya para sa akin. And makapit din siya. Itong gulong na to pwede nyo rin gamitin for the track guys, for your information. Subok tayo ng power. Third gear, naka road mode. ₱707,000 pesos. Para sa akin pwede na yon. Dahil yung huling ZX6R na nilabas na 2023 na KRT, magkano ba yun? 695. Yun yung presyo niya. Para sa mga pinalitan sa kanya, TFT, design, bagong cam profile at kung ano-ano pa, bagong tire, 707 is not that bad. Well, pricey siya pero sa may offer ni 636 ay okay na rin. Sayang nga lang at hindi natin matesting si 636 sa mga twisties dahil itong dinadaanan natin ngayon puro street, papuntang Tagaytay ito. For the power and sitwasyon dito sa Pilipinas, okay na to. Kung gusto nyo magkaroon ng super sport na naka-inline 4, solve na to eh. I mean, hindi nyo naman kailangan ng sobrang lakas na motor talaga dito sa Pilipinas eh. Kasi wala kang panggagamitan unless ipang tatrack mo yung bike. Mixed riding style. May time na relax lang at may time na napiga ako ng gusto. Fuel consumption natin is 16 km per liter. Base sa ZX6R ko noon, nasa highway tayo or expressway, may time na pumapalo ako ng 20 km per liter. Kaya para sa 17 liters fuel capacity bike at 16 km per liter fuel consumption, okay na para sa inline 4 na may 122 horsepower. Tsaka ganda tunog nito. Oo, di ba? Anong competitor ng bike na to?
Andyan ang Yamaha R6 na discontinued na. Well, pwede pa rin kayo bumili pero track bike na and sa ibang bansa nyo lang mabibili. Suzuki GXR 600 na hindi nilabas dito sa Pilipinas. At Honda CBR 600 na hindi rin nilabas dito sa Pilipinas. So ang only option nyo lang itong 636. The only downside for me, hindi pa siya naka-ride by wire. Kaya mahihirapan kayong mag-install ng mga auto blip dito. Kulang sa IMU features, kaya hindi siya ganun kateki. Ganun pa man, para sa akin, it's a drag bike, serves its purpose. Malakas yung power niya, super sport ergonomics, maganda ang itsura. And sa pa, Kawasaki to. It's a reliable brand na may planta tayo dito sa Pilipinas, kaya just in case masiraan yung bike nyo or kailangan nyo ng parts, may planta tayo dyan sa Muntinlupa. Honestly, hindi siya ganun kainit compared to the European brands. Itong bike na to, kahit yung ZX-10R, pag na-reach niya na yung temperature na 100 degrees Celsius, nagko-cool down na siya agad. Umaandar na yung fan niya. Hindi siya nagmamax ng at least 103 degrees. Ang overheating temperature niya is 115 degrees. So kapag na-reach niya na yon or malapit na siya sa temperature na yon, may iilaw na dyan sa dash niya. And also para magamit yung quick shifter, at least 2,500 RPM pataas para kumagat siya. Pakiramdam ko, basang-basa na yung puwet ko. Wala na tayong fender sa likod eh. First gear natin para hindi ko malam. Boys and girls, I want you all to meet Joland. Siya ang napakaswerteng may-ari ng bagong 636. Joland, para sa'yo, ano ang biggest factor kung bakit ito ang kinuha mo? Bago niya itsura, yung TFT niya. Kasi para sa akin, sa riding style ko, hindi ko pa kayang mag-litro eh. Kahit anong piga ko, kahit masagad ko pa siya, hindi siya bibilis ng sobra. So, actually, mabilis na nga to eh. Mabilis siya, pero siyempre, nasa throttle control pa rin natin. For the future purposes, hindi na muna ako mag-upgrade. So, ito ba ang first bike mo o nagkaroon ka ng mga big bike dati? Before, nagkaroon ako ng Trident, tapos ng Z900 RS. Sanay ka na pala sa mga ganitong klaseng makina. I mean, line 3, line 4, familiar ka na? Familiar na, familiar. So hindi ganun kalaki adjustment mo kapag nung nag 636 ka? Ang siguro big adjustment ko lang yung body position. Kasi syempre sport. From naked to super sport, no? Kasi ang trip ko talaga before is naked na classic. So relax lang, chill lang, ganun. Actually, 1 week pa lang siya. Isang linggo pa lang to. Oo. Pa lang. Ang bilis ng ORCR mo, no? 1 week pa lang meron agad. Parang nag-email sa akin 4 days, tapos nirelease ni Kawasaki. Yun, saktong 1 week yun. Ano ang nakikita mong dapat ma-improve? Kung meron man dito sa bike na to? Auto blip. Lack of auto blip? Wala pa rin siyang auto blip. Overall, nangangapa pa ako eh. Pero wala akong makita kasi na cons niya eh. Sa mga gustong kumuha ng 636, expect nyo na syempre yung body position kung hindi kayo sanay sa sports. For sure mag-a-adjust kayo dyan. Syempre yung throttle control nyo, kasi medyo responsive talaga siya, lalo na pag naka-sports mode. So para sa mga beginner, dahan-dahan lang tayo. Ika nga, mabilis tayong magpabilis, pero mahirap naman tayo magpahinto bigla. Brother Joland, maraming salamat sa pagpapa-experience sa akin dito sa 636 mo. Napakagandang motor. Ang talim ng likod, ito ang gusto ko sa mga 6R. And also ang taas niya eh. Anong masasabi nyo dito sa motor na to? Worth it ba ang 707,000 pesos para sa may offer ng 636? Let me know in the comment section down below. Kaya mga Kilibais, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala, na sa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. At ito ang itsura ng dalawang ZX series ng Kawasaki, isang 10R at isang 6R. Actually hindi sila nagkakalayo eh. Nakikita mo yung talim ng tail end kumpara dito sa 10R natin eh. See you sa next content.